to? Alert level 3 or 4 mandatory repatriation? No, not yet. We generally leave it to each individual, each family, to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir, the expected impact. Wala. Sa mga kababayan nating naiipit ngayon sa gera, tiis-tiis lang muna, na? Nasa sa inyo na po daw kung gusto nyong bumalik sa Pilipinas or hindi. Gagi, wala siyang plano. Walang plano ang gobyerno sa nangyayari ngayong gera. At naiipit pa naman yung mga kababayan natin. Wala ubos na Kasi tama naman, babadgetan pa. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? No. Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kinukode nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kinukwesto, hindi naman yung kabila. Yeah. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas ng mga politiko, mga halal ng Sorry, SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay? Nung isang senator judge, kitang-kita na yung kiling niya. No. Tatanungin kita. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kinukode nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kinukwesto, hindi naman yung kabila. Inamin naman talaga ni Senator Bato na kahit anong gawin niyang maging fair, patas, kaya lang hindi niya malis yung pagiging pro-Duterte niya. Ganon din si Senator Padilla. Kahit sunugin niyo ako, amoy Duterte pa rin ako. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kahit anong pilit niyong siniraan at gawa ng samut-saring mga kontrobersyal na isyu ang Vice President na si Sara Duterte Carpio para lang mapabagsak at hindi makatakbo sa paparating na 2028 national election ay sadyang tila nakaukit na talaga sa bato at hindi na mapipigilan pang siya ang susunod at magiging Pangulo ng bansa. Matapos tila minadali ang impeachment trial ng Vice President na si Sara Duterte at ang kaliwat kanang pamilya ng mga prosecutors para ilabas ang kanilang mga reklamo. Senate Impeachment Court tila dismayado na at magbibigay ng ultimatum at matinding banta na kapag hindi sumusunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio ay posibleng maglalabas ito ng contempt order at ipapakontempt ang mga miyembro ng House Prosecutors Panel kapag nanindigang hindi sumusunod sa kanilang kautusan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila dismayado ang Senate Impeachment Court magbibigay ng ultimatum at matinding banta na kapag hindi sumusunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte ay posible di umanong maglabas ito ng contempt order. Narito ang kumpirmadong balita na siyang ipinaliwanag naman ng isang magaling na ex-general na si Johnny Macanias sa ugnay sa nasabing usaping ito. Sabay-sabay nating panuorin ang full video. Boom! Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan mga babayan, nakita nyo yung preview natin. Ang lupit. Unang-una pa lang, nakita nyo na si Mr. Real Talker. So mga babayan, nakita nyo naman, bagong-bagong balita yan. Tinanong si BBM, ano ba ang maitutulong o ano bang plano niya sa mga kababayan nating Pilipino na naiipit sa gera sa Israel o sa Iran. Ano ang sabi niya? Abi bahala. Bahala ko sa buhay nyo. My God! Ano bang klaseng presidente ito mga kababayan? Diyos ko, kung si Tatay Digong yan mga kababayan, popondohan na kaagad dyan.
Pauwiin na ang mga Pilipino kasi may mga naghihintay at nag-aalalang pamilya nila dito sa Pilipinas. Tapos ikaw BBM, ganyan sinabi mo sa interview. My God! Kaya sabi ko sa inyo mga babayan, ha? Madala na tayo. Dapat wala nang Marcos na mauupo sa susunod na mga henerasyon. My God, kita nyo naman. Kita nyo si Tatay Digong, kahit isang Pilipino dati na bibitayin, di ba? Tinutulungan ni Tatay Digong, nila Senator Bongo. Ito mas marami at mga buhay pa at naiipit sa gera. Tapos si BBM ganyan na sinabi. My God, ano, ubos ng pondo. Halak ka. Mga kababayan, kayo na dyan, comment down below kung ano masabi nyo dyan sa interview interview kay BBM. My God, nakakainit ng ulo. Tapos ito sa ibang preview pa natin, ito si General Pointman. Ito panonood natin ng full video. So reaction tayo, no? Kita nyo naman si Senator Robin Padilla, sabi niya, kahit sunugin nyo pa ako, amoy Duterte pa rin ako. Oh my God. O, di ba? Lupit mo, Senator Robin Padilla. So okay, meron din dito. Ngayon dito sa susunod na mga itong mga 20th Congress, magkakaroon na naman kung magka-content na yung mga sinungaling diyan, dapat ikulong. Di ba? At naamoy na rin mga babayan yung amoy Duterte. Pero meron pa rin syempre ilang piraso na kalaban ng Duterte. So hintayin natin itong susunod na 20th Congress. Wala na talagang tutuluyan na natin yung mga yan. So palagi lang tayo mag-antaway sa mga ganitong mga issue kasi maganda to at malalaman mo din dapat yung mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang medyo tulog-tulog lang tayo dyan sa pansitan na wala naman tayo nalalaman na dapat nating malalaman din talaga. Napakaganda sa ating buhay. Yun syempre, yung buhay natin pakikipagmarites, pero yung marites natin talagang napaka-importante sa buhay natin, lalo nakatira ka sa Pilipinas. Okay? So ganito mga babayan, hindi ko nahabaan yung aking pagkasalita. Baka sabihin naman ni Mari, ang haba ng magsalita itong Boy Sardina. So tuloy mo na yung video. So nakita nyo naman yung preview natin. Yung kulang dyan sa mga preview natin nasa full video, panoorin nyo na lang yan. Okay, shoutout muna natin sa mga kumari ko dyan, na mga nasa ibang bansa, no? Nasa abroad. Shoutout po yung mga mahilig mag-like dyan at mag-comment sa comment section. Shoutout po sa inyo mga sir and ma'am. So kung nagustuhan nyo po itong video na to, paki-like naman, paki-share na rin. O, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na rin. At subscribe nyo po ang Banateros, yung mga boss natin dyan. So ako si Boy Sardinas, no? May mga vlog din tayong katulad ng ganito kasi para makatulong din tayo sa ibang mga Pilipino, yung mga lalong-lalo mga subscribers natin dyan. At ito, nakita nyo yung panibagong balita natin na dapat mong malaman, bago kang matulog, bago kang magtrabaho, dapat malalaman mo itong mga ganre. Okay, i-play ko na to mga babayan, at don't forget to like and subscribe. Play mo na yung boy. Boom, let's go. Bigyan natin ng opinion reaction itong balita ng Net25 na ang mga kongresista na dati sila ang nagsasite in contempt, silang nagpapakulong, Quadcom, Tricom, ano pang mga com dyan, ito baka sila na rin ang i-cite in contempt ng impeachment court. Bakit i-cite in contempt? Ikukulong sila ng mga senator judges. Ito, pakinggan natin ang balita ng Net25. Simple raw kung ipakontempt ng Senate Impeachment Court yung mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang Prosecution Panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mayan Confera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hinihing resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panik-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaaring i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa
Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, doon lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron man mag-move for contempt, yung buong House ba ang i-contempt, Speaker ba i-contempt, or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga, ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take na officially inform po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, di ba? Sinasabi niya, hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinipensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yun, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila, hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually, this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n na nangyayari because one of the inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Mayan Corbera, para sa Mata ng Agila, matatag. So, yun po Up to now, ang prosecution panel hindi pa nagsasubmit ng formal document. Puro salita lang sa media na hindi naman pwede. Kaya, ito, babala. Pag hindi sila mag-submit, posibleng i-cite in contempt sila for disrespecting the impeachment court. Kaya, ayan na ba? Mababaliktad ng pangyayari. Yung mga kongresista na dati sila lang nagsasite in contempt, baka, posibilidad lang ito, depende sa galaw nila, sila naman ang masite in contempt ng So, sa 20th Congress na malalaman ang kasagutan nito dahil wala na nag-adjourn na ang Senado, ang impeachment court. Ang next na session ng korte is 20th Congress na. Okay? So, yun po. Mayroon lang resolusyon. Ano ba yun?
yung nire-require ng impeachment court, certification na walang nalabag sa konstitusyon yung pag-file ng ano. So meron na daw resolution itong House, kaya lang hindi naman nila formal isinabmit sa korte, kaya wala, nandun pa rin sa kanila. Kaya abangan na lang natin anong mangyayari sa 20th Congress. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong pahayag ni Senate President Escudero. Mga tanong ng media, mga bias, mga anti-Duterte media na ano daw, marami daw senador na klaro na kayo, lumalabas na ang kulay na pro-Duterte sila. Ano bang masasabi ni Senate President? Nako, ang ganda po ang sagot ng Senate President. Ni Real Talk, sinupalpal niya itong mga bias na mga anti-Duterte media. Okay, pakinggan natin ha. The big question. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat. Kung may checklist. Nagsulat ng saligang batas. Sorry, SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay? Kulay. Nung isang senator judge, kitang-kita na yung killing Sabi niya. no. Tatanungin kita. Oh. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? No. Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kinukod nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kinu-question, hindi naman yung kabila. Yeah. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng Sorry, SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay? Nung isang senator judge, kitang-kita na yung killing niya. no. Tatanungin kita. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kinukod nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kinu-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng Sorry, SB. So I don't know kung sino itong media reporter na ito na anti-Duterte. Ang ganda ng sagot ni Senate President Escudero eh. Kasi klaro naman yung mga anti-Sara na mga senator judges. Risa Ontiveros, Coco Pimentel. Yan, yung mga maingay. O yung mga klaro naman na pro-Sara ng mga senador. Nagkataon lang na mas marami ang mga pro-Sara. Bato, Senator Alan Peter Cayetano. Yun ba? Bongo. Yun pa. Senator Amy Padilla. Nagkataon lang na mas marami ang mga pro-Sara senators. Dadalawa itong maingay na anti-Sara. Hindi naman nila kini-question, di ba? So saan ang fairness? Kaya mabuti na supalpal itong tungkol yan sa pag-i-inhibit, ipa-inhibit daw. Sinong nagsasabi? Yan si Congresswoman-elect Laila de Lima. Ano pa ba yung naririnig ko na ipapa-inhibit daw nila yung ang mga pro-Duterte senator judges, ipapa-inhibit. Kasi klaro na daw. Inamin naman talaga ni Senator Bato na kahit anong gawin niyang maging fair, patas, kaya lang hindi niya malis yung pagiging pro-Duterte niya. Ganon din si Senator Padilla. Kahit sunugin niyo ako, amoy Duterte pa rin ako. Partiyan ng impeachment, dahil ang impeachment is a political exercise with legal standards. So, ayan, sumagot na si BP Sara. Nagsalita kasi tinanong siya kung tungkol sa pag-inhibit. Ay nako, sabi ni BP Sara, mauubos ang mga senator judges. Kasi ako, I will also demand na mag-inhibit ang mga anti-Duterte senator judges. So ano na lang mangyari kung puros inhibit? Di ba? So pabayaan mo na yan. Nagkataon na maraming pro-Duterte na senator judges. That's reality. Dahil ang impeachment, hindi naman siya regular court na ang basihan lang is evidence. Si Senator Frank Drilon ang nagsabi niya na it's more of a political exercise. Sabi niya, ang impeachment is more of a numbers game. Numero lang yan. Ngayon, kitang-kita na mas marami ang numero ni BP Sara, kaya natataranta sila. Kaya ganyan. Naghihingi na sila ng inhibition. Sabi ni Senator Escudero, voluntary ang pag-inhibit.
it's all on the part of the senator judge kung mag-inhibit siya o hindi. Malala ko nung impeachment ni CG Corona, merong kumwestiyon kay then Senator Frank Drilon na dapat daw mag-inhibit. Ang impeachment court, hindi siya bumoto. Walang motion. Pinabayaan lang nila yung ganong suggestion na mag-inhibit. Hindi mo mapuwersa ang isang senator judge kasi constitutional duty ng isang senator na maging hukom sa impeachment. O dahil lang sa kanyang bias kuno sa politika, ipa-inhibit mo, no way. Kaya sorry na lang. Walang pupuntahan nito. Bloodbath nga, kailang bloodbath na siguradong panalo si VP Sara dahil she has the numbers. Again, totoo talaga yung sabi ni Senator-elect, Senator Judge Marcoleta. Lintik lang ang walang gante. Sabi niya, humanda na kayo dahil hindi nyo kayang tanggalin sa pwesto si VP Sara. Sa umpisa pa lang ng 20th Congress, baka mabasura na yung kaso kasi nga sa kulang ng jurisdiction. Yung hindi pwedeng itawid. Pagdidibatihan pa yan ng 20th Congress kung tatawid o hindi. Granting na itawid. May jurisdiction. Granting ha. Siyam na senador lang ang kailangan boboto sa akwitan ni VP Sara. Sobra siyam na ang kanyang mga kakampi. So ano pang papupuntahan nitong impeachment na ito? So that's reality. Kaya marami nang umiiyak. Ngayon pa lang umiiyak na sila sa impeachment case na ito. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat, aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ikaiba
ba? Irene o ikaw? Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan o. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.